Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang mabiyayang araw. Narito na naman tayo ngayon sa ating Catholic Daily Gospel Reading and Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikang simbahan. Of course, ito ngayon ay sa ating simbahang Katoliko, pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng kapanganakan ng ating inang si Maria, the birthday of our Blessed Mother Mary. At binabati natin lahat ng mga kapwa nating Katoliko na nakikiisa sa pagdiriwang na ito. At of course, sa mga nagsusupport sa atin dito sa TikTok, mga followers ng account na ito, yung Simple Catholic, and then sa mga separated brethren natin na from time to time ay nakikipag-interact sa atin. So, shalom sa ating lahat. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin nitong araw ng Lunes hanggang nitong sa loob nitong isang linggo na ito, mga kapatid. So, okay. So, nawa samahan tayo ng Panginoon, gabayan na patubayan, at ang salita nating babasahin naway tumimo sa ating mga puso, magiging katulad ng parang binhi na natanim sa matabang lupa. Ito'y tutubo, lalago at mamamunga sa ating mga buhay, at magiging biyaya sa atin, mga kapatid, at magiging tanglaw ng ating daraanan sa araw-araw. At inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and bringing every thought captive in obedience of Christ. So, shalom mga kapatid. Okay? The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 1, verse 1 to 16, then 18 to 23. Glory to you, Lord. The genealogy of Jesus, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah, Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah, Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exiles. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Asor, Asor the father of Sadok, Sadok became the father of Akim, Akim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar became the father of Matan, Matan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary,
of her was born Jesus, who called the Messiah. Okay. Verses 18 to 23. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother, Mary, was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention, when behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that the child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hi, Brother Romy. Isang biyang-biyayang umaga, kapatid. Maligayang kapiyastahan sa iyo ng Nativity of our Blessed Virgin Mary. So, okay. Yan mga kapatid. Ang Ebanghelyo ngayon, it's about the genealogy and the genealogy of our Lord Jesus Christ and his birth through our Blessed Virgin, our Blessed Mother, Mary, and Saint Joseph. Bagamat ang ating ipinagdiriwang ngayon ay yung kapiyastahan ng kapanganakan ni Mama Mary. Okay? So ang ating focus maybe is sa ating celebration ngayon, not primarily to the gospel, kasi itong gospel na ito, uulitin natin ulit ito sa darating na Advent season. Marinig natin ito at italakayin ito. O makita natin na yung kung papaano ang di sa Ebanghelyo, kung papaano ang pagsasaysay ng salinlahi ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda kasi talagang detailed. Unlike sa atin ngayon, parang ang hirap na, wala tayong ganun. Walang ilang tao na lang ang nag-iingat ng kanilang ng talaan ng kanilang angkan. Parang ilan na lang. Ngayon, at the same time, parang it seems na parang may talaan ng angkan. So wala, parang hindi ganun, wala nang ganun eh. So parang ang hirap na, kahit minsan yung mga pamangkin mo sa pinsan or mga third pag mga third degree na ng kamag-anak mo, it seems yung relationship na naiiba na, lalo na kapag mapunta ka rito sa Metro Manila or lalo na sa ibang bansa, di ba? So naiiba na yung kultura. Unlike sa probinsya, napipreserve natin, maayos yung relationship natin. Kahit tayo ng mga magpipinsan, yung second degree, kumbaga second degree relatives mo, yung mga pipinsan natin, mga maayos pa yung relationships natin. Kahit na napunta ka sa ibang lugar. Pero pagdating dun sa mga anak na mga pinsan natin, it seems na parang hindi na maayos, hindi na talaga established katulad sa probinsya. So dito, iba na. So kaya siguro parang wala na ring taong nahihilig na iingatan pa yung genealogy natin. Kasi ano pang sense? Kung malaman mong kamag-anak mo yan, hindi mo naman mauutangan. Siguro ganun yung mga reason, di ba? Parang hindi na katulad ng dati, mga kapatid, no? Brother Romy, yung talaan natin, ikaw, alam mo ba yung mga kamag-anakan mo pa? So, di ba? Sa akin, sa nanay ko,
sa side ng nanay ko. Of course, sa mga tiyuhin ko, mga ano ko, halos hindi ko na rin kabisado sa daan. Pero yung sa lola ko na side ko sa nanay ko, hindi ko alam. Hindi ako nakapunta dun sa lugar nila sa Capiz. So yung tatay ko, ang lugar nila sa Haniway, nakapunta ako. Pero yung mga kamag-anakan, yung mga pamang-anak sa pinsan or mga anak ng pinsan mo, medyo distant na, medyo mga kuminsan, yung mga pakikitungo nila sa iyo is malabnaw na, unlike sa probinsya, mga kapatid. So, yan yung genealogy. Kaya nga kung makikita natin, mga kapatid, na kaya siguro dahilan doon sa ipinagbabawalan ng mga Hudyo na mag-asawa sa hindi nila kalahi. It is because the Lord or God designed it para matrace yung genealogy ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba? Siguro para ganun yung purpose, yung pinaka-primary purpose why the Lord na dinidisallow ang mga Israelita noon to marry na hindi nila kalahi. Hindi ba? So kung titingnan naman natin doon sa genealogy ng Panginoon Jesucristo, meron dong mga hindi talaga din Hudyo yung napangasawa. Katulad ni Ruth. Di ba? At meron ding hindi talaga malinis, hindi rin talaga malinis ang napangasawa ni si Bathsheba, di ba? Si Bathsheba na asawa ni David sa asawa ng kanyang general. Di ba? So may mga babae doon na kung titingnan natin, bakit nakasali itong mga tao na ito? Pero kung titingnan natin, ay yung sa genealogy pa lang ng Panginoon Jesucristo, andun na yung redemption of the name. Because the Lord redeemed it all. Diba? Out of that lineage, the Lord redeemed that lineage. Diba? The Lord redeemed that lineage. Tinubos ng Panginoon. Kumbaga parang sa pamilya natin, halimbawa sa pamilya natin, mga kapatid, halos lahat ng miyembro ng pamilya natin, mga siraulo, basagulero, mga mamamatay tao, mga magnanakaw, walang takot sa Diyos, pasaway sa lipunan. Pero kalaunan, merong isang bata na ipinanganak sa pamilya nyo at yung bata na yun ay hindi sumunod. Hindi sumunod doon sa mga yapak ng kanyang mga kamag-anakan, tiyuhin, lolo, lula, kundi sumunod siya sa yapak ng Panginoon. Kumbaga yung entire family niya, tinutubos niya sa pamagitan ng kanyang malinis na pamumuhay. Di ba? It seems to be like that. Ganun ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Pero ang titingnan natin ngayon is the church celebrates the birthday of the Blessed Virgin Mary. Okay. Mabuting gawa. Okay. Karamihan na sa Katoliko, mga sinasabi mo, sugaro, lasinggero, mapangalon niya, sumasamba sa Diyos. So siguro yan yung mabuting gawa. Isang mabuting gawa pala, mga kapatid, binabasa natin yung comment niya. Isang miyembro po siya ng sekta na itinatag ng mga Eli Soriano din sa Pilipinas, mga somewhere in Pampanga. Pero yata natatag mga 80s, something like that, or 70s. Yan. Correct me if I'm wrong, mabuting gawa. So karamihan ng mga Katoliko, marami talaga mga Katolikong ganun. At itong mga Katolikong ito actually are naging Katoliko lang sila because they were baptized, then naikasal sila sa tawag dito, sa simbahan. They are Catholic. Naging Catholic sila. Pero after that, sila yung mga Katoliko na kumbaga parang talagang hindi halos nagsisimba. Kung magsisimba man, yan tinatawag namin mabuting gawa na sila yung mga tao na
yung KBL, kasal, binyag, libing. Sa libing, hindi sila pwede makatanggi sapagkat patay na sila. So whether they like it or not, ay sisimba sila. So merong ganun. Mabuting gawa na talagang mga Katoliko na KBL. Hindi namin yan, ayun, nominal or nominal. Pag sinabing nominal, nomen, they are Catholic by name. Okay? Yan. Yung sabi yung ikalawang sabi ni Kamuting Gawa, katunayan, yan na mali ang kinaaniban yung iglesia, pangalan ng Roma kayo, hindi sa Diyos. So, katunayan yan na mali ang kinaaniban yung iglesia. So, hindi mali ang iglesia. Kasi, ang Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. At alam mo ba, mabuting gawa kung hindi ka magtatanggi or araw-araw kung nanonood sa TV sa nakikita mo yung pagmumukha ni Mang Eli Soriano, alam ko na aware ka doon sa video na tinanong si Mang Eli Soriano. Sabi niya, Brother Eli, sino ang nagtatag ng Catholic Church? Ako hindi ako MCGI pero memorize ko yung sagot ni Mang Eli. Hindi ko alam kasi hindi pa ako ipinanganak noon. Almost 1,000 years na yun. So you see the logic, you see yung pagtanggi ni Mang Eli Soriano, bagamat tinanggi niya kung sino nagtatag ng Catholic Church, pero inamin niya that the Catholic Church existed for almost 1,000 years. At kung titingnan natin, ano yung iglesia na nag-exist is the Catholic Church, almost 1,000 years, at yung iglesyang itinatag ng Panginoon existed almost 1,000 years. Wala nang ibang iglesia na nag-exist maliban sa Catholic Church that exists almost 1,000 years. So you see? So, ang iglesia na kinaaniban mo ay siyang iglesia na mali kasi yan ay tinatag ng tao. Ang MCGI ay yan yung mali na iglesia sapagkat yan yung sinasabi doon sa pasok yan sa Psalm 127 verse 1 na maliban ng Diyos ang nagtatag ng sambahayan. Walang kabuluhan yung itinatag ng mga tao. Yung walang kabuluhan yung itinatag ng panday. So therefore, yung MCGI na natatag ni Mang Eli Soriano, walang kabuluhan. Ngayon, sasabihin mo naman, ang sinasabi sa Psalm 127 verse 1 ay sambahayan. Remember na yung 1 Timothy 3:15 na kiniklaim nyo na verse na hindi para sa inyo is nang sinasabi doon, anong sabi ni San Pablo? Kung ako'y magluwat, sabi niya, maalaman mong papaanong ugaliin sa sambahayan ng Diyos ang haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. Di ba? So yung sambahayan pala yun yung iglesia ng Diyos. At yung iglesia ng Diyos na yun, hindi yun yung kay Eli Soriano. Ang iglesia ng Diyos na yun yung Catholic Church that exists for almost 1,000 years. At hindi yun kay Soriano. Hindi doon ka mali. So mga ayon ako sa iyo na may mga tao, na may mga Katoliko, na mga lasinggero, mga kung ano-anong kasalanan ginagawa nila. Remember, ang Panginoon, naalala mo ba, baka hindi mo nabasa yata yun o hindi mo binabasa yung binhi. Di ba, nung nagasik ang Panginoon ng binhi, puro mabuting binhi lang, pero nagtaka yung kanyang mga alagad, ang mga manggagawa na bakit sabi niya, may mga masamang damo. Ano ang sabi ng in one field, ano sabi ng mga manggagawa? Panginoon, sabi niya, bunutin na namin ang mga damo. Sabi niya, huwag. Hayaan yung sabay silang tumubo. At pagdating ng anihan, saka natin sila paghiwa-hiwalayin. So, hindi kami nag-worry kung bakit may mga tao or Katoliko na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon sa Kristo. Because pagdating ng araw, sabay na bubunutin. At sila kapag hindi sila magbabagong buhay, patuloy silang mag-i-insist or patuloy silang mamuhay ng ganyan, ay pananagutan na nila yon. Pagdating sa Judgment Day, paghiwa-hiwalayin. Yung mga damo, ang mga trigo dadalhin sa bangan, ang mga damo susunugin. Okay? So, yun yung ikaw ang mali mali yung
sinasabi mo? Kasi nga hindi, okay, sabi niyo, no? Kasi nga hindi pinapatupad sa Katoliko ang tunay na aral ng Diyos. Ay pinapatupad, kaya nga nanatili kaming Katoliko. Bakit pinapatupad? Sabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church, singular. At yung iglesia na yun, na itinatag ng Panginoon ng first century, until now exists, and we remain on that. At sinasabi pa doon, na ang turo pa ng aral ng Diyos, ang turo pa ng aral ng Diyos, iwasan yung sabi niya, kung ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong mag-iipon ay nagkakalat. Yung sinasabi sa Matthew 12:30. At sinasabi sa John chapter 10 verse 16, meron akong isang kawan. At isa ang pastol. Hindi sinabi na maraming kawan. That is why we continue to remain in the Catholic faith because yan yung kawan ng Panginoon. Isa lang. So sinusunod namin yun. At ang sabi pa, inutos pa sa amin sa Roma 16:17-18. Sabi niya, iwasan ninyo mga taong nagdadala or nagdadala sa inyo, nagdudulot sa inyo ng pagkakampi at pagkabahabahagi. Sinusunod namin yun. Sabi dito, kayo sinusunod niyo yun? Hindi. Kasi, bakit? Umanib kayo sa iglesia na tatag lamang ni Mang Eli Soriano dito sa Pilipinas na walang kaugnayan sa totoong iglesia ng Panginoon. Okay? Ito sabi sa Romans 16:17-18. So, sinusunod namin. Yung hindi sumusunod, yun yung mga taong sinasabi mo kanina, na mga Katoliko, nominal Catholics by name. Okay? Ito sabi, sinusunod namin to, sa Romans 16:17-18. Pinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, take note. Okay? Yung word, remember that, take note. Ibalikan natin yung maya. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo. See? Na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda. Ayan, magaganda at matatamis. Magaling magsalita si Brother Eli, kaya naikayat ka. Isa ka siguro sa Katoliko dati na hindi ka nagsisimba. Hindi ka nag-attend ng mga seminar kung ano yung ino-offer ng simbahan. Most possibly, ikaw Katoliko ka. Wala kang alam sa pagiging Katoliko mo bago ka lumipat kay Mang Eli. Kaya na ka lumipat. Okay? At sa pamagitan ng kanilang mas magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Yan, kasama ka rin. Ito sinusunod namin. Hindi kami basta-basta sasali dyan sa mga tatag lamang ng tao. Kasi pinapakinggan namin ang turo ng Panginoon Kristo. Okay? Matthew 24:24, madaming lilitaw, bula ang Kristo. You see, kasama kayo dyan. Mabuting gawa. Yan yung verse na minigay mo, sakop kayo dyan. Di ba? Madami ang lilitaw na bula ang Kristo. Madami ang magpapanggap na mga sugo. Madami ang magpapanggap na mga propeta. At kasama dyan si Mang Eli Soriano. Di ba? Kasama dyan si Mang Eli Soriano. Katuparan yung eschatological events na yan na isinaysay ng Panginoon sa Matthew 24:24, Matthew 24:11, kasama dyan si Mang Eli Soriano. Kasi alam mo kung bakit? Yang Matthew 24, that is eschatological things that pertains to the last days. Sa mga huling araw. So, kung titingnan natin, kailan lang lumutang ang MCGI? Kailan lang lumutang si Mang Eli Soriano? Di ba? Name. Kasama yan sila ni Mang Felix. At iba pang mga mangangaral na sugo uno. Na wala naman sila sa mga apostolic succession. Wala sila sa linya wala silang apostolic succession, wala silang continuity, wala silang linkage, wala silang link. You cannot establish a link to the early church. Kasama kayo dyan. Mabuting gawa. Sad to say. Okay?
yung iglesia ng Diyos nga dalawa yan mabuting gawa. Dalawa yung binanggit dyan sa Bible. 1 Timothy 3:15, 1 Corinthians 11 verse 9, Roma 16:16, and then yung Acts 20:28, of course na pinag-aagawan nyo. Pero yung Acts 20:28 sa original ay hindi sumasang-ayon sa interpretation ng INC 1914. Pero, yan nakalagay dyan sa Bible na iglesia ng Diyos, hindi yan sa inyo. Umaangkin lang kayo dyan, pero hindi yan sa inyo, sapagkat yang nakalagay dyan sa 1 Timothy 3:15, that was written by Saint Paul to Saint Timothy in the 1st century. And the church that is already existing in the 1st century up to now is the Catholic Church. Hindi yan kayo. Yung dalawa yung iglesia dyan. Ibig sabihin, dalawa ba yung iglesia ang itinatag ng Panginoon? Of course, isa lang. Kasi si Kristo ay Diyos. Hindi yun maangkin ninyo at ng INC 1914. Because the church that exists in the 1st century up to now is the Catholic Church. Hindi yun natalikod at hindi matatalikod at kailanman hindi maisasalin sa ibang mga tao. Hindi maisasalin kay Mang Felix, hindi maisasalin kay Mang Eliseo Soriano. Yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Ano sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44? Mabuting gawa. Okay. So, Daniel chapter 2 verse 44. Kaya hindi matatalikod. Since na hindi matatalikod, so therefore, ang pag-exist ng mga sekta at denominasyon kasama mo ay pasok kayo doon sa Matthew 24:11 at saka verse 24, Matthew 24:24. Ito sinasabi sa Daniel chapter 2. Mabuting gawa. Okay. So Daniel chapter 2 verse 44. Take note hindi matatalikod. Therefore, yung existence ng mga sekta at denominasyon is nonsense. Ito sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Ang sabi, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. Ayun na yun. Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Okay? That shall never be destroyed. Okay? Or delivered up to another people. So therefore, the church na in-establish ng Panginoon, ipinagkatiwala niya kay San Pedro, ay nanatili yun until now. Hindi yun napasakamay ng ibang tao, katulad ni Eliseo Soriano, ni Mang Felix, ni Periol, ni si Carillo, si Ellen G. White, si Charles Taze Russell, si John Smith, si John Calvin, si Martin Luther. Hindi yun napunta sa kanilang kamay. Sapagkat the Lord establishes kingdom that shall never be destroyed. At yun yung sinabi din sa Matthew 16 verse 18. Upon this rock, I will build my church, not churches. At yung sinabi ng Panginoon na yun, yung iglesia ng Diyos doon sa Bible at iglesia ni Kristo, isa lang yun. Hindi yun pumapatungkol sa INC 1914 at hindi rin pumapatungkol sa MCGI. Okay? Okay. So yun mga kapatid. Kaya, kawawa ka kapag napabilang ka sa sektang tataglaman ng tao, walang kabuluhan. Yan yung sinasabi ng Psalm 127 verse 1. At ang sinasabi pa na ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. Talata na yan. Okay.
Ang Diyos ay hindi nananahan sa templo na gawa ng tao. Okay? Remember that. Okay. So kung yung sekta mo, tatag lamang ng tao, ano na kaagad? Palso na kaagad. Doon pa lang sa Psalm 127 verse 1. Okay? Baka gusto mo, hindi na kita i-up. Natural, bawat isa sa atin may biases. Okay? Sabihin mo, mali ang Katoliko, kayo yung mali. Kasi biro mo nagtatag kayo ng sarili niyong iglesia. Ang Panginoon Kristo, nagtatag na siya ng sarili niyang iglesia. Bakit pa nagtatag si Mang Eli? So, ikaw, umanib ka dyan sa iglesia ng tatag ng tao, walang kabuluhan, sinabi ng Biblia, walang kabuluhan, ayon sa Psalm 127 verse 1, so ano mangyayari sa iyo? Ano yan, magulo ka usap. Nung tinanong ko, ayaw magpakita ng mukha. Pag ayaw magpakita ng mukha, ibig sabihin, kaya niyang sa mga maganda kasi kapag ipakita mo yung mukha, may partner reference, may magiging reference kasi ipopost ko to sa Facebook at saka sa YouTube Ngayon kung magpapakita ka ng mukha mo, dapat may may pananagutan ka. Ibig sabihin may accountability ka, handa mong pangatawanan yung sasabihin. Ayaw yung dati ko na yung pinagbigyan, Brother Romy. Ayaw magpakita ng mukha. Tapos sasabihin, ipakilala niya yung sarili niya, members ng dating daan or MCGI ni Mang Eli Soriano. Hindi ako takot sa iyo mabuting gawa. Bakit ako matatakot sa iyo yung sekta mo? Bakit ako matatakot? Yung sekta mo, tatag lang ni Mang Eli Soriano. Okay? Tatag lang ni Eli Soriano. So, yan mga kapatid. So, balik tayo ngayon sa ating topic. So, yan na muna kita, mabuting gawa, i-mute muna kita ngayon kasi tutuloy ko lang yung topic ko. Okay. Yan. Oo, si Brother Jared, oo. Mas magaling yun sa kanila si Brother Jared. Baka nga takot magkipagdebate doon si Daniel Rason kay Jared, baka ayaw Tama yan, Brother Romy. Kaya nga, Brother Jared, umalis dyan. Umalis sa MCGI. Brother George Sabay. Sabi ni Carmen Sita Bilini, yes, true, sulpot, the Protestant na sikta, no salvation, tatag lang ng tao. Sana magising, sulpot. Sister Carmen Sita, opo, marami na po mga pastor na nagigising, mga matatalino pa. Ibig sabihin, dire mo itong mga pastor na mga kapatid natin, i-embrace ang Catholic faith. Try to imagine, pastor ka, nakikinabang ka ng 10%, at saka yung love offering. Pero because of the truth, dahilan dun sa katotohanan, iniwan nila lahat yun for the sake of the truth. Kasi ano sinasabi sa Matthew 16:26, di ba? What does it profit a man if he gains the whole world? So what does it profit a pastor who gains so many tithes and offering kung mawawala naman yung kanyang kaligtasan, mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Anuhin mo yung 10% na yun. Anuhin mo yung love offering na yun ng mga miyembro mo. Kung mawala naman yung kaligtasan mo, kung magpipersist ka doon sa sektang itinatag mo. Di ba? Yun yung, kapag alam mo kung mga pastor magiging, actually si Brother, mga kapatid, si Brother Paul San Pablo Alima, may nakausap siyang pastor, nakadialog niya. Isa sa mga nag-fervent sa isang pastor na yun na magbalik sa Catholic Church, yes, I know that the Lord Jesus Christ established a church. And that is the Catholic Church. Pero anong sabi niya kay Brother Paul Alima? May mga branches yung mga simbahan niya.
nakakatanggap siya ng earnings because of his church na halos mga 200,000 a month. At may mga pinapaaral siyang estudyante. Ngayon, kung babalik siya sa Catholic Church because of the truth, of the compelling truth na yan, ano mangyayari sa kanya? Diba? Ano mangyayari sa kanya? Ano mangyayari sa kanyang kinikita? Mawala, mga kapatid. Diba? Mawala. Example lang Brother Noe. Wala siya nakuwang gamit. Ikakaso pa siya ng mga miyembro niya. Yung bayaw niya na pastor din, International Presbyterian Minister, si Brother Bo Gakrama, Bridgie Gakrama. Wala rin siya nakuwang gamit doon sa itinatag niyang sekta nung nag-convert siya sa Catholic Church. So you see, wala siya nakuwang gamit. Si Ulf Ekman, isang Sweden mega-church pastor. Mega-church pastor sa Sweden. Nag-convert siya sa Catholic Church. In-announce yung conversion niya doon mismo sa congregation niya. Nagkagulo sila. Pati yung mga ibang mga niya ay tumulong na para isagutin yung mga tanong ng kanyang miyembro. Mag-asawa sila. And many others, mga kapatid. Subukan yung Journey Home. Click nyo sa Journey Home sa YouTube. Journey Home. Yung mga pastors dyan, from different denomination, sect and denomination, nag-convert sa Catholic Church because of the truth. Si Scott Hahn, ano isa sa reason na nag-convert sa Scott Hahn? Professor siya ng isang theological school. Dinidiscuss nila yung Gospel according to St. John. Pagdating sa John chapter 6, dinrap niya yung klase niya, nag-resign siya sa school. Kasi hindi niya kayang tanggihan, hindi niya kayang takasan yung pinaniwalaan natin sa Catholic Church that the real presence of the Lord Jesus Christ in the Holy Eucharist. After niya mag-resign, nagtrabaho siya sa isang secular na company. And then, malapit doon may chapel ng Catholic Church. Nag-imbestiga sa umattend siya ng mass ng Catholic Church, umuupo doon sa hulihan at nag-iimbestiga, nag-take note siya. From the start, sabi niya, from the start up to the end, alam niya kung saan galing sa Biblia. Kasi kabisado niya Bible Pinag-translate nga sila ng Bible, yung Book of Revelation into Greek. Professor siya ng theology. Okay. Ang title, Dr. Scott Hahn, kasi mayroon siyang degree on theology nila sa Protestante. See? Sila yung sinasabi ni Blessed Cardinal John Henry Newman. Ano sabi ni Blessed Cardinal John Henry Newman? Hindi ko na alam, Brother Romy, kung saint na. Pakicheck mo nga kung naging saint. Para na-canonize na yata si Cardinal John Henry Newman ni Pope Francis. Pakisuyo nga mga kapatid. Si John Henry Newman, isa siyang Anglican. Ang Anglican, the church founded by King Henry VIII, sobrang tanda kaysa sa iglesyang itinatag ni Mang Eli. It's around mga 18s, mga itinatag. Nung si Cardinal John Henry Newman wished to have a church nais siya na ang kanilang iglesia ay magiging katulad ng early church. Si Blessed Cardinal John Henry Newman na bishop, cardinal siya ng Anglican. Then, he started to study the history of the church. And he found out that the early church is the Catholic Church. Wala siyang pwedeng takasan. Kasi once ng isang tao mag-aral ng kasaysayan at mag-aral ng mga early writings of the church,
wala silang magagawa kundi ang mag-convert or magbalik sa Catholic Church. Because of that truth. Undeniable. Kaya anong sabi ni Cardinal Johnson Newman? To be deep in history is to cease being a Protestant, mga kapatid. Do you see? Okay. See? Yun yung mga kapatid. Kung magiging tapat lang tayo, lalo kung ikaw Katoliko ka dati, bakit why I'm not Catholic? Diba? Tanungin mo sarili, why I'm not Catholic? Or magtanong ka, why I am Catholic? Diba? Tanungin mo sarili mo, why I'm not Catholic? Why I became ganitong sekta ko? Tanungin mo, itong sekta ko, sino ang nagtatag? Kailan nag-umpisa? Isamantala, ang nakalagay sa Biblia, Matthew 16 verse 18, that our Lord Jesus Christ founded or established a singular church. Yun yung sinasabi niya sa John chapter 10 verse 16 na isang kawan at isang pastol. Sa John chapter 10 verse 16, what's that? John chapter 10 verse 16, hindi sinabi doon na magkakaroon pa ng maraming kawan at magkakaroon pa ng maraming pastol. Kundi, sabi niya, there will be one flock and one shepherd. You see? At yun yung pinanalangin ng Panginoon na maging kaisa, maging isa. Dun sa John 17, di ba pinanalangin niya? At sinabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, na sabi niya, isang pananampalataya, one faith, one Lord, one baptism. You see? And then, yun nga binanggit natin kanina kay Mabuting Gawa na member ng MCGI, yung Roma 16, 17 to 18. Na iwasan yung mga taong nagdudulot ng pagkakampi-kampi na salungat ang aral sa tinanggap na aral na natin. Ayan. Ngayon, balik ngayon doon sa tinanggap na aral natin. Why we the Catholic Church celebrates the birthday of Mama Mary? Wala naman yan sa Bible. Diba? Pero remember, may binanggit ang Roma 16:17 na yung mga, iwasan natin yung mga taong nagtuturo salungat sa aral na tinanggap na natin. Take note na wala pa itong mga sect at denominasyon na ito. Name all those sect and denomination na nag-exist ngayon. Ando na, sineselebrate na natin yung birthday ni Mama Mary. Tinanggap na aral natin. Kasi yan yung tinanggap na aral natin sa mga sinaunang Kristiyano pa. Di ba? Bakit natin nalaman? Tayo na mga Katoliko, alam natin na ang mga magulang ni Mama Mary is sa Santa Ana at si San Joaquin. Alam nila yon? Hindi. Bakit natin alam? Kasi nag-exist na tayo simula pa lang, first century pa lang. Before pa mag-end ang first century, ando na tayo. We were established by the Lord in around approximately AD 33. 33 AD. Of course, merong Church of Christ dito dyan dati sa may Mercedes. May Church of Christ 33 AD dyan. Pero kung titingnan natin, yung Church of Christ 33 AD dyan, title lang yun. Ang iglesia na yun, tatag pa rin ang tao. Unlike the Catholic Church. Okay? So bakit tayo ng mga Katoliko, sineselebrate natin yung September 8 as the birthday of Blessed Virgin Mary. Because yan yung tinanggap na aral natin from the early church, from the early Christians. Iwasan daw yun natin yung mga tao na sumasalungat sa mga aral na tinanggap natin sa mga sinaunang Kristiyano, sa mga alagad, sa mga apostol. At yan din yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 2 verse 15 muna. Okay. Ano sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid? Dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Okay. Sayin natin mga kapatid
Okay, sabi dito. Therefore, brothers, stand firm. You see? Stand firm. Ibig sabihin, matibay. Tumayo kang matibay. Hindi ka pa ganun-ganun. Stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. So you see, stand firm daw, matibay. Huwag kang mabuhay. And hold fast to the traditions that you were taught, tinuro sa inyo, either by an oral statement or by a letter of ours. Yun yung sinasabi sa Romans 16:17 to 18 kanina. Na yung kapag may mga nag-aaral sa inyo, may nagtuturo sa inyo sa lungat sa aral na tinanggap na natin, huwag natin silang tanggapin. Yun yung sinasabi sa 2 John verse 10 to 11. You see? At yun din yung sinasabi sa Romans 16:17 to 18. Huwag natin silang tanggapin. Silang mga naglilikha ng pagkakampi-kampi. Bakit? May itinatag na ang Panginoon Kristo, nagtatag pa sila ng sarili nila, nagipag-compete sila sa iglesyang itinatag ng Panginoon. Parang sinasabi nila, Lord, may hinaayang sa iyo eh. Di ba? Isa pa, 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Brother Romy? 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Yun yung pala yung sinasabi. That is why, we in the Catholic Church, napipreserve natin yung aral na yun. Na meron, kahit yung asawa ni Herodes, asawa ni Pilato, merong pangalan ang simbahan yan, mga kapatid. Yan ang pagpapatunay kung bakit natin alam, because we existed already before pa mag-end ang first century. Yan yung katunayan. At asawa ni Pilato, may pangalan. Kaya nga yung sa cross, si Dimas at saka si Hestas, may pangalan. Yung sumundot sa tagiliran ng Panginoon, may pangalan. Isa pala dating bulag yung mata niya. Nung nasundot niya yung tagiliran ng Panginoon, si Longinos, natalsikan ng dugo at ng tubig yung mata niya, nagkaroon ng himala, gumaling siya. At na-convert siya at naging santo, Saint Longinos. May pangalan. So no wonder mga kapatid, why? Very clear and very specific na ang Catholic Church merong date of the birth of the Blessed Virgin Mary. September 8. Yung annunciation niya, yung annunciation, merong kapistahan tayo nun. May petsa din. Okay? May petsa din. That is why, kahit ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, may petsa din. Kasi, yan yung katunayan na we existed doon pa lang sa panahon na yon, kung saan naganap yung mga event na yun. Itong ibang ito, paano nila, question na lang sila ng question. Lumutang sila 1517, si Martin Luther. At nung ibang mga sekta, nitong huli na, 1914, 1830. Di ba? Kasi wala talaga silang alam doon. Kasi hindi naman sila nag-exist ng first century. That is why, yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, hold fast to the tradition. Stand firm sa mga itinuro namin sa inyo, whether oral, or written. Okay? Kaya hindi tayo sola scriptura kasi meron tayong mga aklat, may mga resources tayo na hindi kasama sa Biblia. Pero pinaniniwalaan natin na may katotohanan.
At ito rin din yung after ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, meron pa dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, mga kapatid. Anong sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1? Okay. As a 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Ang verse 1 kasi sa 1 Corinthians 11 verse 1. Be imitators of me as I am Christ. Yun. Ang verse 2, sabi niya, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them unto you. So yung tradition, mga kapatid, yan yung tinatawag na that is passed down from generation to generation. Yung mga oral teachings, mga practices na tinuro na mula pa nung una na pinagpapatuloy natin. So yun yung September 8. Wala yan sa Biblia. Pero itinuro yan ng mga sinaunang mananampalataya sa atin. And yun ang utos ni San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 at saka itong 1 Corinthians chapter 11 verse 2. At the same time, dagdag pa dun. Ayun yung mga reference natin. That is why we value. We are giving greater value kung ano yung itinuro ng mga una sa atin. Kasi sinusuportahan yun ang sinasabi sa banal na kasulatan, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. And then itong 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Yun mga kapatid. That's it. At yun sa Romans 16:17 to 18. Na wag daw nating na may nanggugulo sa atin, mga nag-create ng pagkakampi-kampi laban doon sa mga itinuro na sa atin. So, for you not to be astray, para ikaw hindi maligaw, dapat manatili ka doon kung ano yung natutunan mong aral noon pa mang una na nagsimula pa sa mga alagad. Hindi yung nagsimula ng 1940, 1980, 2010. Baka ngayon araw na ito nga September 8, may nagtatag na naman ng panibagong sekta at nagpa-register sa Securities and Exchange Commission. Huwag daw natin sila tanggapin. See? Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit natin pinatanggap at pinaniniwalaan. Diba nakakatawa talaga, Brother Romeo, yung gano'n? Baka ngayong araw na ito may nagpa-registered na naman na bago. Sabi nga ni Brother Noedora, meron daw nagpa-registered ng sekta. Kaysa dami-dami na ng mga sekta, di ba? Hindi pwede na, kapag magpa-registered ka ng sekta mo sa sect, kailangan ang dami mong dalang-dalang pangalan, mga reserve. Kasi kapag hindi na-approve yung isa, may alternative ka na isa. Kapag hindi na-approve yung pangalawa, may alternative ka pa na isa. Kapag hindi na-approve yung pangatlo, may alternative ka pang apat, pang lima, pang anim, and so on and so forth. Kasi hindi pwede sa sekta, sa Securities and Exchange Commission, na gamitin mo yung pangalan ng iba. O, di ba si Eli Soriano, nagkaroon ng kaso niyan sa Haligi at Suway. Dahilan sa nagpa-registered siya ng isang sekta na kapangalan noon. So, hindi tinanggap. Actually, kinaso pa siya ni Presida Acosta na membro ng Haligi at Suway. So, hindi na-approve yung hanggang sa humantong si Eli Soriano, the last, yung members of the Church of God International Incorporated. Kasi kailangan niya merong ganong members of the Church of God International. Kasi ang dami-dami din po gumagamit ng Church of God na pangalan. Yung Church of Christ, marami din po gumagamit niyan. So, ang ginawa ni Eli, actually, hindi lang pala Brother Romy isa lang yung itinatag yung pinaregistered ni Mang Eli. Di ba? Meron pang Yahawa sa Haya, yung iglesia ng mga panganay, iglesia sa ilang, dami pang pinaregistered sa Eli. Pero iyon yung nag-click yung MCGI. Yan. At dyan kaanib kanina si Mabuting Gawa. Yun, mga kapatid. So bakit natin itong mga taong ito, bakit natin sila paniwalaan?
Sinasabi ng Biblia na yung iwasan natin yung mga tao nagkikreate ng dissension. At alam nyo ba mga kapatid, ang dissension or division is not coming from God. Kaya hindi kalooban ng Panginoon itong mga pagdami ng sekta at denominasyon na ito. Hindi niya ito kalooban, hindi niya ito approve. Kasi kung approve niya ito, hindi na nagdasal ang Panginoon sa John 17 about the unity. At kung titingnan natin, yung John 17 na yun, that was not intended for His disciples. Yung mga early disciples niya, yung mga apostles niya. Kasi sino naman yung hindi nakiisa sa kanila doon? Si Judas. But the rest of them, up to the end of their lives, they are one in teaching. Di ba? Kahit nung pagdating doon sa First Council in Jerusalem, sa Acts chapter 15. Di ba? Of course, nagdebate sila. But they end up into a conclusion, into an agreement. Nagkuhan sila ng encyclical letter. Nagpalabas sila ng encyclical letter. Yan yung First Council in Jerusalem, ng simbahan. Nag-decide sila. Ibig sabihin, tama yung sinasabi sa Matthew chapter 16, verse 19. Upon this rock, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you will loose here on earth shall be loose in heaven. Doon sa First Council in Jerusalem, na-apply na nila yung authority na yan. Yan siya yung sinasabi sa Matthew 18, verse 18. So you see? Kaya kung ang Catholic Church sasabihin niya, sige, celebrate natin ang birthday Mama Mary, the September 8, sino ka magka-question? What is your authority? Di ba? Who are you to question? Who you? Who you, man? Sakop yun ng kapangyarihan ng simbahan. Matthew 16 verse 19, Matthew chapter 18 verse 18. Anuman. Yan. Hindi nyo kasi naintindihan yung anuman, ano? O ayaw niya lang talagang intindihin. Marami, mga tao, matatalino naman. Pero pilit ayaw unawain yung word na anuman, Brother Romy. Anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipapahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Di ba? Very simple. Hindi nyo inintindi yung word na anuman, whatever. Whatever, yung may kasabihan na whatever, yung asawa ng pensan ko na taga-US, mahilig magsabi na whatever, si Miss Jessica, mahilig sa mga whatever. Anuman, whatever, kahit ano, ipahintulot ng simbahan dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ngayon, in-establish ng simbahan yung September 8 as the birthday of the Blessed Virgin Mary. Who are you to question? Ngayon, kung magko-question ka, mag-provide ka ng another evidence. It was not September 8. Ganito talaga, based on my study from the early writings of the church, hindi September 8. Magbigay ka ng alternative. Di ba, Brother Romy, kahit yung isang iglesia ay isang Seventh-day Adventist na pastor, Brother Romy, sabi niya, ang Pasko, wala akong tutol dyan December 25. Sabi niya, kung hindi December 25, sabi niya, edi sige. Seventh-day Adventist yung ministro. Kung bagasan parang tinututulan niya yung mga kasama niya. Sabi niya, kung ayaw niyo tanggapin yung December 25, then please provide another date. But make sure, mag-ano kayo ng mga fruit ng katibayan, ng mga early church writings, ng mga Kristiyanong sinauna, kung ano yung masasabi nila. Sinasang-ayunan ba yan ng mga early Christians, ng mga early church fathers? Yan. Sabi niya, hanggat wala kayong maipoprovide, ako mananatili ako na makikiselebrate ako sa Pasko na December 25. Ngayon, kung wala kayong ma-provide na alternative, manahimik na lang kayo.
Ngayon, kung wala rin kayong ma-provide, makontra yung September 8 birthday ni Mama Mary, and then mag-provide kayo ng another date, mag-propose kayo ng another date, but make sure, siguraduhin mo na yan ay pinag-aralan mong maigi at may mga support ng mga early Christians, may early Christian writers, na yung date na yan ay sasangayunan ng mga sinaunang Kristiyano. Yan. Ganun lang yun. So, habang wala kayong pinapropose sa ibang date, we will continue to celebrate the birthday of the Blessed Virgin Mary ng September 8. Okay? At yan ay napaloob sa kapangyarihan ng simbahan na ibinigay ng Panginoon. Matthew 16, verse 19, I will give you the keys of the kingdom. Whatever, take note of the word whatever. Ikintal natin sa isipan natin yan. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. And whatever you will loose here on earth shall be loose in heaven. Kaya nga siguro, Brother Romy, dyan kinuha yung authority that the church, na meron tayong tinatawag na mga canon lawyer na nagpa-process doon sa mga nullification ng mga marriage. May ipaanal mo yung kasal mo. Merong nagpa-process. May mga canon lawyer tayo. May mga abogado tayo sa simbahan. Hindi lang mga secular lawyer meron. Although sa ating simbahan, bago naging pare, may mga secular lawyer. Then later on, naging pare. May mga doktor nga tayo na naging later on, naging pare. Mga engineer. Ano ba? So, tayo sa simbahan, may mga canon lawyer tayo. At ang mga degree na hawak-hawak nila, hindi basta-basta. Nakapag-graduate sila ng college. College, 5 years. Meron silang degree on theology. Pangalawa na yun. May degree sila on philosophy. Pangatlo na yun. Meron parang licentiate in the sacred scripture. 4 na yun. Meron pa kuminsan silang PhD. May doctorate degree, sacred scripture, doctor in theology, something like that. Ilang title yun. Tapos mag-aral pa sila ng canon law. May mga canon lawyer tayo. Kaya, hindi mo pwede sabihin Kaya kung ikaw mag-question ka dyan sa kanila, na yung level ng iyong pinag-aralan ay hindi naman katumbas nila, manahimik ka na lang. The same with sa Catholic Church, yung sekta mo, tataglan ng tao na yung founder, yung degree ng founder mo, wala namang wala pa sa kalingkingan. Tapos i-question mo yung Catholic Church that exists, magda-2,000 taon na. Yung sekta mo, ilang taon pa lang. Tapos i-question mo yung Catholic Church. Goodness naman. You see? Ganun lang yun, mga kapatid. Canon law, almost 15 years. Lahat-lahat, Brother Romy, lahat-lahat. Kasi, ibigay mo, yung college nila, di ba? 4 lang college, pero may pre-college pa. So, bali 5 taon yung college nila. After that, mag-postulancy muna sila. Then, after that is, after nila ng postulancy, may tinatawag na, novice. Then, sa novitiate yata nila, diyan na sila mag-aaral ng theology, diyan na sila mag-aaral ng philosophy. Dalawa yan. Meron pa nga iba mga pare na may mga psychology. Nag-aaral pa sila ng psychology. Kaya nga, yan yung sa mga counseling, mga psychologist na mga pare ang pinakuan. Lalo na kapag exorcist ka. So, usually, ang tinatalaga ng bishop ng mga exorcist may aral sa Bachelor of Arts in Psychology. May AV Psychology sila na course. Nakapagtapos ng psychology. Yan. Ngayon, ganun mga kapatid.
So, kami na mga Katoliko, kung ayaw yung makipag-celebrate sa amin, na ipinanganak si Mama Mary na celebrate kami, celebrate namin. Kasi yun yung ipinasa sa amin na aral. Ipinasa sa amin. From generation to generation, until now. Yun yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, at saka 1 Corinthians chapter 11, verse 2, at sakop iyan sa authority na ibinigay ng Panginoon sa Matthew 16, verse 19, at Matthew 18, verse 18. No? Okay? Yan yung mga biblical reference namin. Okay. Plus, nag-exist kasi kami noong unang siglo pa lang. Hindi kami sulpot, hindi kami lumutang lang kung kailan. Kaya that is why may mga records of events kami na wala sa Biblia, yet meron kami. Kasi yung sinasabi na oral tradition, oral teachings, at sinabi doon sa John 21, sinasabi ng Panginoon na sinasabi doon sa John chapter 21, meron pang mga aral ang Panginoon Kristo, meron pang mga sinabi ang Panginoon Kristo na hindi nakatala lahat sa mga aklat na yaon. Ang mga nakatala dito ay upang maniwala kayo na siya ang Mesiyas, upang kayo'y maligtas. Yun yung sinasabi sa John 21. Ay, mystery of faith. That is why we believe sa oral traditions na ipinasa ng simbahan. Okay? Ngayon, kung ang sekta mo is kailan lang na sumulpot, tapos ikaw question mo yung Catholic Church, my goodness naman, gumamit ka naman ng konting logic. Gumamit ka naman ng, gamitin mo naman yung tinatawag na, yung critical thinking, mga kapatid. Ang Catholic Church, dami-dami ng mga aming mga Bible scholar, mga matatalino yan. Kaso lang hindi yan sila yung, tahimik lang yan sila, hindi yan sila yung hindi rin yan sila nakikipagdebate basta-basta. Hindi rin mo yung mga pastor makikipagdebate yung pastor sa makikipagdebate yung pastor sa mga pari. Yung mga pastor, iba nga dyan, 6 months lang yan. Yung mga pari, ang mga pastor dyan, iba dyan, hindi nakapag-graduate ng high school. Nakapagbasa lang ng Tagalog, English, Bisaya na Bible. Nagtatag ng sariling sekta. Marunong lang sumigaw-sigaw at mag-quote ng out of context na Bible verse. Pastor na. Mga pare natin, my goodness. Of course, ako dati, isa rin ako sa mga nagko-question dyan. Kaso lang, na-realize ko bakit mga pare, hindi sila basta-basta makipag-debate sa mga pastor. Kasi alam na nila ng mga pastor, meron dyan 6 months lang. Iba nga online, graduate lang Na dati may online, yung ninong ko, nakagraduate ng online sa Bible study sa online Yung ninong namin sa kasal. No. Ang iba dyan, hindi pa graduate ng high school, mga kapatid. Of course, ako, may kapatid akong pastor. 1 semester na lang siya, graduate na siya ng accountancy niya. Kaso lang, nagkaroon ng problema dun sa Iloilo. Pumunta rito sa Manila. Nagtrabaho. Then later on, nag-aral. Graduate ng 4-year course. 4 years na theology. Baptist theology yung kapatid ko. Pastor siya. Nagtapos siya ng 4 na taon. Ibig sabihin, parang ang aral niya, lahat is mga 7.5 years. Kasi mag-graduate na siya ng accountant accountancy nag-aral pa siya ng 4 years sa theology ng Baptist. At least yung kapatid ko, nag-aral ng theology. Yung ibang pastor dyan. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, nagbasa lang po ng English, Tagalog, at Bisaya na Bible, or yung local dialect nila. Nagtatag na ng sariling sekta, marunong ng sumigaw-sigaw, at mag-quote mga out of context ng mga verses. Pastor na. Si Brother Noedora, graduate talaga yan ng theology nila. Pero alam niyo, sabi ni Brother Noedora, yung pinag-aralan niyang school, naging director siya doon, may position siya doon. Ang nag-aaral doon, iba't ibang mga sekta at denominasyon din. Then pag-graduate ng mga pastor doon, ng iba't ibang mga nag-aaral doon,
babalik sila sa kanilang lugar, magtatayo sila ng sarili nilang mga sekta at denominasyon. And they can have their own interpretation and doctrine. Hindi doktrina ng school na pinag-aralan nila. They have their own. They can decide for their own. Ganun, kalala. Alam mo, sabi ni Brother Noedoran, later on, bumagsak yung school na yun kasi because of the doctrine din. Hindi sila nagkakasundo-sundo. Okay. So, ibig sabihin, yung school nila, ang habol lang ng mga estudyante doon, bagamat hindi sila magkakasundo sa kanilang interpretation, iba sila ng pananaw, paglabas nila, saka na lang nila ilabas yung totoo nilang damdamin kapag nagtatag na sila ng sarili niya sekta, mga kapatid. Okay? So, ganun kalala or malungkot na sitwasyon ng ganung klaseng pananampalataya. At yun ay kailanman hindi sinasang-ayunan ng Panginoon, mga kapatid. Doon pa lang sa Matthew chapter 12, verse 30. Ang bigat nun, Brother Romy, kung ma-realize lang natin or ma-realize lang ng ibang mga sekta. Ako, mabuti na lang at nakabalik ako sa Catholic Church. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at ginamit niyang instrumento ang Paris Renewal Experience Seminar. Isang programa ng parokya, ng mga parokya. Na after na naka-attend ako doon ay nagbalik ako sa Catholic Church. Then, nung nakabalik ako sa Catholic Church, na malaking tulong sa akin ang parokya ng San Lorenzo Ruiz. Ang parokya natin, Brother Romy. At ang mga seminar na idinulot, mga natinan ko na seminar sa Lay Ministry of the Word. Ang Lay Ministry of the Word, diocesan level yan, medyo mahaba, medyo mataas-taas na yan sa Basic Bible Seminar. Di ba? May Basic Bible Seminar tayo, level 1 to 3. Di ba ikaw, Brother Romy, nakagraduate ka na ng Basic Bible Seminar, level 3. Muntik din ikaw, di ba, Brother Romy, muntik ka na rin maging MCGI. Si Brother Romy, nag-graduate na ng Basic Bible Seminar, level 3. Pagkatapos yan, ako, dito sa parokya, nang bumalik ako sa Catholic Church, ang laking tulong ng parokya kasi dami ko naatinan ng mga seminar. Then yung dagdag, yung Lay Ministry of the Word. Dati, almost 15 Saturdays yan, mga kapatid. Ngayon, 5 na lang. Tinanggal yung ibang mga topic. So, 5 na lang. Kung maka-attend ka pa ng Lay Ministry of the Word, medyo mabigat-bigat na yan. Hindi ka na mabubudol ng ibang sekta dyan. See, mga kapatid, ganun. So, ako nung bumalik ako sa Catholic Church, sabi ko sa inyo, nung unang balik ko, alam niyo ba na unang balik ko, pagtapak ko ulit sa Catholic Church, hindi ako nagsa-sign of the cross. Kasi, ano yun sa akin? Ayun yung natutunan ko dati, na masama daw yung mag-sign of the cross. So you see, okay. Ang background ko pala ay ang harapan ng simbahan ng St. Jerome, Paris sa Morong Rizal. Yan, kuha ko yan noong Sabado. Doon kami ng Sabado. So yun, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, na let us remember, the Lord Jesus Christ, ito, i-consider nyo sana ito mga separated brethren yan, lalo na yung napunta sa ibang sekta, i-consider natin to. Ang Panginoon ay nagtataglan talaga ng isang iglesia. Matthew 16, verse 18. Very clear naman dun eh. Yan yung isa sa mga natutunan ko dun sa Prex dati, sa Mindanao. Upon this rock, I will build my church, singular. At yung iglesia na yun ay nagpatuloy mula unang siglo hanggang sa kasalukuyan, hindi natalikod or matatalikod. Sapagkat pinangakuan ito ng Panginoon na kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi maaring magapananaig. At pinangakuan ito ng Panginoon doon sa Matthew 28, verse 20. I will be with you
till the end of times. At sinasabi ng Romans chapter 8 verse 31, sabi niya, if God is for us, who can be against us? Sinabi ba yan St. Jerome? Kasi St. Jerome, ano yan? Matalino yan. Si St. Jerome, sekretary ni Pope Damasus. Siya yung naging instrumental na makompile ang Biblia at the same time, mag-translate ng Latin Vulgate in the 4th century, the oldest Catholic Bible. Sige nga, mag-present yung iba nating mga kapatid ng oldest Bible nila. Ang oldest Bible lang nila is yung lagi nilang kinukuha, yung 1611 yung King James samantala, mas matanda pa dun yung 1609 na Douay-Rheims Bible. So you see, mga kapatid, ito yung sinasabi natin. The Lord Jesus Christ established only a church, lalo na kapag ikaw Katoliko. At the same time, nag-establish na siya in church. Kaya nga, yung sinasabi sa Matthew 12:30, ang linaw doon mga kapatid, kung intindihin na naman natin, ano sabi doon? Ang hindi panig sa inyo ay laban sa inyo. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon ang tanong, tumutulong ka ba sa Panginoon mag-ipon? Sa iisang kawan na binabanggit niya sa John chapter 10 verse 16 or nagkakalat ka? Nagkakalat ka by means, nagtatayo ka ng sarili mong sekta. Kinukumpit mo yung iglesyang itinatag ng Panginoon na kung saan kanyang pinananawagan sa John 17 to be one. I pray that they may be one. Kung nagbabasa ka ng Bible, hindi ka ba naantig dyan? Panginoon, saan kami magkakaisa? Saan ako makikipag-isa? Of course, kung saan ka nanggaling, bumalik ka doon. Dati kang Katoliko, bumalik ka sa Catholic Church. Yun yung pangarap ng Panginoon. Pangarap niya sa John 17 to be one. At yun din yung sinabi niya prior pa man ng John 17. Yun yung sinabi niya sa John 10 verse 16. There will be one church, one flock, and one shepherd. Na dapat kabilang tayo doon. Hindi tayo kabilang sa sektang itinatag lamang ng tao, kung saan, yun yung sinasabi ng Biblia sa Psalm 127 verse 1, na kung ang sambahayan ay hindi ang Diyos ang nagtatag, wala itong kabuluhan. Walang kabuluhan ang ginawa ng isang nagtatag kung hindi ito itinatag ng Panginoon. So therefore, mga kapatid, kung ang sekta mo o denominasyon ay tatag lamang ng tao, pasok yan dun sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. May kasal kaming pupuntahan ngayon. So, that is why, Brother Romy, kaya kahit late na andito pa rin ako kasi may kasal kami mamaya pupuntahan. Hindi ka ba invited, Brother Romy? Ninong-ninang kami doon. So, update ko na lang mamaya yung picture. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. So, yun yung rason at mga dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang kapanganakan or the nativity of the Blessed Virgin Mary, ang kanyang birthday sa panahon ng September 8, because that was the tradition, that was the teachings that was handed down to us. At ang simbahan naman ay, pag sinabi ng simbahan September 8, then no question with it, because the authority were given to the church. Matthew 16:19 and Matthew 18:18. At isa pa, kung wala kayong alternative na may bibigay sa amin na piyesta with the corresponding deep research, then wag na kayong kumontra. Okay? So dapat, kung totoo talaga kayong tagasunod ng Panginoon Kristo, ay makikiisa kayo sa amin. Bumalik kayo sa amin. Bumalik kayo sa Catholic Church. Dapat tawagin nyo rin si Mama Mary na Mama Mary or Mama. Bakit?
Kung talagang totoo kayo nagbabasa ng Biblia. Sige nga, okay. John chapter 19, verse 25. Okay? Kung talagang totoo ka sa inyo na Biblia at isinasabuhay niyo yung salita ng Diyos, then dapat kasama to, hindi niyo dapat exempt. Beri mo, kung tatawagin niyo si Mama Mary kuminsan, Maria lang. Wow! Si BBM nga eh. Pag sa harapan ni BBM, tawagin mo si Imelda na Imelda lang. Hindi madam. Di ba kahit sabihin mong hindi anak ng presidente, pero pag matanda, meron tayo ng mga Pilipino, we address people with yung may paggalang. Nanay, hindi naman natin nanay yun, Nanay, ano pong binibenta po ninyo? Gabi na, bakit hapon na, bakit nandito pa kayo? Kapag mga matatanda, we address them politely with respect. Yung nanay ni BBM, sigurado na kapag andyan sa harap si BBM, kahit hindi ka loyalist, sigurado sabihin mong, Imelda. Sa ating Pilipinas, hindi ka tanggap-tanggap yun. Kahit sabihin mong ayaw mo hindi ka loyalist o hindi ka pulahan. Madam, magandang hapon po. Di ba? Si Mama Mary, pero karamihan ng mga protestante, ang pangalang bagsak nila kay Mama Mary, Maria. Tapos, sasabihin nyo, Panginoon nyo si Jesus Christ. Luke 6:46, sinasabi ng Panginoon, tinatawagin nyo akong Panginoon, Panginoon. Hindi nyo naman sinusunod yung aking mga sinasabi. Ito sinabi ng Panginoon sa John chapter 19. Kung talagang totoong nagbabasa kayo ng Biblia at isinasabuhay niyo yung Biblia. Ano sinasabi dito sa John chapter 19 verse 25? When Jesus saw his mother and the disciples there whom he loved, si John ito, John the Beloved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. Of course, singit na rin natin. Bakit woman tawag ng Panginoon sa Kristo dyan? Yan. Hindi kayo tinuruan ng mga pastor nyo ng exegesis. Paano, how to understand the context of the scripture. Kahit sa Catholic Church, kahit paano kami mga laiko, tinuruan kami. At natututo kami along the way. Habang patuloy kaming nag-aaral ng church teaching, ng banal na kasulatan. Ngayon, si Brother Romy, kahit may edad na yan, nakagraduate na ng level 3 na BBS. Pagka-Bible scholar na yan. Eto ang sabi niya si John, the Beloved, is not a son of the Blessed Virgin. Pero sabi niya, Behold your mother. Si John is the representative of the church. Kasi yung ibang mga lagad, nagtakasan na, natakot na. Nasa paanan ng cross, si John na lang natira. Si Mary of Magdala. At saka si John the Beloved. Ano sabi niya? Mamamatay ang Panginoon Kristo, inabilin niya ang kanyang nanay sa simbahan. Represented by St. John. Woman, behold your son. Ang simbahan, inihabilin din ng Panginoon Kristo sa kalinga ng kanyang nanay. Represented by John. Vice versa. And John as well, representing the church, sabi niya, Son, behold your mother. Sabi ko sa inyo, si John is not a son of the Blessed Virgin. But, ano sabi niya ng Panginoon Kristo? Behold your mother. See? Behold your mother. So therefore, kung nagbabasa ka ng Biblia at talagang sinasabi mong isinasabuhay mo ang banal na kasulatan, dapat huwag mo i-exempt ito, kasali ito. Then, bakit kayo
Kapag tumawag sa pangalan ni Mama Mary, binabagsak nyo lang Maria. Anong klaseng respeto ang binibigay nyo sa Panginoon? Eh, sabihin nyo, si Jesus nga, tawag niya kay Mama Mary, woman lang eh. Mas matindi yun. Kasi ganyan ang pag-intindi nyo kasi hindi kayo tinuruan ng proper context at yung tinatawag na exegesis. Kung bakit niya tinawag na woman, it is because you do not know why. And you are not taught by your pastor because yung pastor niyo mismo wala ring alam. Kaya kung magtumawag lang kayo kay Mama Mary, parang ganun-ganun na lang. Tapos sasabihin nyo, Panginoon nyo ang Panginoon. Pasok kayo sa Luke chapter 6 verse 46. Okay. Shalom, that is by now mga kapatid. At magpe-prepare na po kami ka-attend kasi yung kasal eh. So, natural. Shalom, Brother Romy. Kung lulubi na pa yun, see you there. Baka andun ka mamaya. So, 10. Okay. Okay. Hindi nila alam yan, Brother Romy. Sinasabi doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Okay. Tsaka sa John chapter 2, di ba, binanggit din yun. So, sa kanila, literal lang na pag-unawa nila yun, woman lang talaga. Hindi narespeto ng Panginoon si Mama Mary. Parang sinasabi pa ng mga kapatid nating protestante na si Jesus ay promotor ng pag-disrespect ng magulang. So, parang ganoon yung ini-imply ng mga separated brother natin, which is very, 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 very wrong. So that is by now mga batid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa mga bibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman katulad ng stroke, cancer, hypertension, kidney failure, diabetes, or ano pa mang mga sakit na hindi natin inaasahan at maging mga bagay na beyond our control. Iligtas din naman tayo ng Panginoon sa mga disgrasya from any evil intentions ng ating nagawa ng kalaban na ini-inspire niya sa mga tao. Okay, that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us and keep us safe and sound. Okay. Si Enrico, Kuya Rico, ikaw ba yan? Kuya Rico Tumlod, yung professor ni Kuya Romy. Kuya Romy, yung professor mo sa BBS, andito. Kaya yata yan, Kuya Rico. So, see you there mga kapatid. Okay. Yan, si Kuya Rico yata. Siya yata yan, in 77819. So, yan. Ang professor mo sa Basic Bible Seminar. Siya yung head ng Biblical Apostolate sa parokya natin. Kung siya yan, So that is by now mga kapatid. Shalom. Signing off my dear brothers and sisters. At maraming salamat pala sa mga 1.1k likes. Ang iba dyan, flood likes. At yung mga nagtap ng screen, at maging hindi man nagtap ng screen, pero andyan sila, nakisa sila sa atin. So, may God bless us and keep us safe and sound mga kapatid.